Ka-Express, isang makasaysayang panalo ang nagdala ng Gilas Pilipinas sa international headline. Hindi lang ito simpleng panalo, kundi isang 41-point rout laban sa Guam, na siyang nagdulot ng shockwaves at ngayon ay viral na sa buong Asia. Ang score na 87-46 ay malinaw na statement ng dominance na siyang nagpapatunay na ang offense ng Gilas ay ganap na bumalik sa elite level. Ang magnitude ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang strength ng Gilas sa pangunguna ni Justin Brownlee at Dwight Ramos ay higit pa sa inaasahan ng sinuman. Ang margin ng panalo ang talagang gumulat sa mga basketball analyst at mga fans sa buong kontinente. Ang Guam ay lumabas na handa, lalo na't pinamumunuan sila ng veteran na si Jericho Cruz, pero ang offensive pressure ng Gilas ay masyadong overwhelming. Mula sa backcourt hanggang sa frontcourt, pinatunayan ng Gilas na ang kanilang depth ay hindi kayang tapatan. Ang virality ng laro ay dahil sa execution ng Gilas, particular na ang NBA-like skills ni Kevin Kiambao at ang relentless defense na naglimita sa opensa ng Guam. Ang Gilas ay hindi lang nanalo, sila ay nagpadala ng warning sa buong Asia ng Pilipinas ay muling nagiging powerhouse. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng matinding kumpiyansa sa Gilas patungo sa World Cup at Olympic Dreams. Nagsimula ang laro na may matinding tensyon at high stakes, pero natapos ito sa isang history-making performance na nagdulot ng shockwave sa buong Asia. Ang tagumpay ng Gilas Pilipinas laban sa Guam ay hindi lamang isang entry sa win column, kundi ito ay isang 41-point rout na nagpahayag ng dominance sa score na 87-46. Ang magnitude ng tagumpay na ito ay naging viral agad sa mga basketball circles, lalo na't hindi inaasahan ang ganitong kalaking margin ng panalo laban sa isang island nation na pinamumunuan ng veteranong si Jericho Cruz. Ang buong Asia ay ginulat sa ipinakitang sobrang lakas ng Gilas sa mga nakaraang qualifiers. Karaniwan nang nakita ang Pilipinas na nananalo, pero ang ganitong klase ng demolition ay nagpapatunay na ang sistema ni Coach Tim ay nasa full throttle na. Ang offense ng Gilas ay gumana perfectly na nagrehistro ng 44.87% shooting mula sa field at 9 assists bilang team, isang numero na nagpapakita ng kanilang selfless play at elite teamwork. Ang Gilas ay hindi lang umiscore, giniba nila ang depensa ng Guam sa pamamagitan ng relentless pressure at unselfish passing. Ang laro ay naging isang showcase ng team depth at versatility. Pinamunuan ng naturalized player na si Justin Brownlee ang scoring sa kanyang 22 points, pero ang tunay na shock factor ay ang all-around game ng bawat manlalaro. Si Dwight Ramos na nagrehistro ng 10 points, 6 rebounds and 3 assists ay patuloy na nagpakita ng kanyang clutch play. Pero ang virality ng laro ay nagugat sa impact ng mga young stars tulad ni Kevin Kiambao. Ang kanyang NBA-like skills at shocking strength ay nagbigay ng panibagong dimension sa opensa na nagpilit sa Guam na mag-adjust ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan silang bumagsak. Well, sa kabilang panig naman ang Guam na umasa sa leadership ni Jericho Cruz, ay hindi kinaya ang intensity ng Gilas. Ang defensive effort ng Gilas ay naglimita sa Guam sa 46 points lamang, isang pitan sa international basketball at isang clear indicator ng superiority ng Gilas. Ang shocking strength na ipakita ay nagbigay ng malaking statement sa mga kalaban sa Group A, lalo na sa New Zealand at Australia, na ang Gilas ay hindi na isang pushover, sila ay isang dominant force na ready nang sumabak sa highest level ng competition. Ang 41-point rout na ito ay selyado na sa kasaysayan at ang buong Asia ay nakatingin na sa susunod na hakbang ng Gilas, sa structural brilliance ng Gilas offense na naging sanhe ng virality ng laro, ang secret formula sa likod ng 87-46 na demolition ay hindi lamang individual talent, kundi unselfishness at elite chemistry na ipinakita ng buong koponan.
na siyang nagresulta ng massive 19 assists, halos kalahati ng kanilang made field goals. Giniba ng Gilas ang Guam dahil sa kanilang positionless play at deep rotation. Ang scoring ay pantay-pantay na ipinamamahagi na nagpahirap sa scouting at defense ng Guam. Siyempre, ang catalyst ay si Justin Brownlee na may 22 points. Ang kanyang efficiency, 8 of 16 field goal at clutch free throws, 5 of 7, ay nagbigay ng stability sa opensa. Pero ang nagpa-viral sa team performance ng mga main players sa bawat posisyon. Tingnan natin si Dwight Ramos na nagbigay ng 10 points and 6 rebounds sa kanyang 22 minutes of play. Ang kanyang efficiency, 5 of 10 field goal, ay nagpakita na siya ay maasahan sa opensa, pero ang impact niya ay mas naramdaman sa defensive end at sa fast break, ang backbone ng Gilas offense. At hindi rin pwedeng kalimutan ang anchor sa loob. Ang veteran na si Junmar Fajardo ay nag-ambag ng 8 points and 10 rebounds sa loob lamang ng 17 minutes. Habang ang young big na si Quentin Meliora Brown o QMB ay naghatid ng 6 points, 10 rebounds, 3 blocks in 17 minutes. Ang rebounding dominance ng Gilas ay nagrehistro ng 62 total rebounds kumpara sa 36 ng Guam, ang nagbigay sa kanila ng multiple possessions na humangtong sa 41-point rout. Ang Guam ay umaasa sa kanilang star player na si Jericho Cruz, pero ang offensive system ng Gilas ay nagpatunay na mas malaki kesa individual talent lamang. Sa tuwing sinusubukan ng Guam na mag-focus kay Justin Brownlee, agad itong sinagot ng unselfish pass para sa open man na nagtapos sa mga easy basket. Ang chemistry na ito kung saan si Scottie Thompson ay nagtala ng 3 assists, si Dwight Ramos ay may 3 assists, at si Chris Newsome ay nag-ambag ng 5 assists, ay nagpapakita na ang Gilas ay naglalaro bilang isang cohesive unit. At ang sobrang lakas na ito sa opensa ay nagbigay ng matinding babala sa buong Asia. Ang rout ay hindi aksidente, ito ay resulta ng superior talent, chemistry at disiplina sa ilalim ni Coach Tim Cone. Ang 41-point win ay hindi lang viral dahil sa score, kundi dahil sa comprehensive na pagkakaisa ng kupunan na sumira sa lahat ng expectations at nagbigay ng confidence sa Gilas patungo sa mga susunod na crucial games. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.